ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. At tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho? At gutom na sa maghapong pagtatrabaho, pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay niyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. now, we are Talakayin, Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye. Woo! Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Nangingilamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online haralista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Walk on,
haharamahin kayo ni Randall ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayong makituwid kay Randall tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? Ang oras sa hudyat, alas 6:18 ng gabi, Philippine Standard Time. At sa inyo ng programang Tropa, siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At ako makakasama niyo pa rin, Rosel Lopez at your service. At sa ating technical side, si Mr. J, ang ating katandem, ang ating sidekick. Magandang gabi sa iyo, Mr. J. Abay ngayong bakasyon ka, ha? Walang school dahil alam mo naman, Christmas season, di ba? At siyempre, mga party-party ang dadaluhan mo ngayon. O yung mga kababayan natin dyan, yung ating mga netizen, yung ating mga Dabber Cats, kumusta ang inyong mga Christmas party? Kamusta ang inyong mga year-end party? Abay, masaya ba? Meron ba kayo nabunot sa rapol? Minsan nung kasi dyan, may mga malas sa rapol eh. No? Minsan ang nabubunot, walay. Minsan naman, maliit la item, pero merong binubuenas. Abay, natsatsambahan po yung jackpot. Minsan ang mga jackpot dyan, yung mga LED TV ng mga 55 inches. Minsan naman mga washing machine na automatic. Minsan naman yung mga ref, no? Yung malalaking refrigerator ang kanilang napapanalunan sa raffle. Pero ako, sa totoo lang, malas ako sa raffle eh. So, minsan ako nakatsamba, minsan lang. Pero talagang hindi ako swerte, talaga hindi ko nakakatama ng mga sinasabing mga first prize, no? Second prize, no? Talagang minsan consolation lang. Anyway, magandang gabi sa ating mga Dabber Cats, sa ating mga netizens, sa ating mga kababayan, no? Sa ating mga kamilenyo, sa ating mga katropa. Good evening sa inyo. Good evening, Luz Biminda. Good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. At magandang gabi sa inyo. At siyempre, welcome sa programang Tropa. Siyempre, dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. Alam nyo, ngayon, nakikita natin sa ating mga, lalo na yung mga LGU, no? Kabi-kabila na po mga ginagawa nila year-end party.
no? Siyempre, natural kasama yon. Siyempre, sa buong isang taon nga naman, kailangan lang magsaya rin. At siyempre, may mga regalo, may mga LGU sa mga empleyado, sa mga division head, no? Kahit po sa barangay, meron pong ginaganap na Christmas party din, no? Year-end party ang barangay po natin. Tama ba yun, batchmate? Itong aking kabat, si Kagawad Winston Hilario ng Barangay Lungos dyan sa Malabon. Dyan po kay Angelica de la Cruz, no? Kay Kapitana Angelica de la Cruz. Tapos na ba party nyo dyan, Mats? Kamusta ba ang party nyo? Ano ba, maganda ba ang biyaya? Maganda ba ang ibinigay na party sa inyo? Pa-party ni Kapitana Angelica de la Cruz. At si ating kuya, yung ating kuya, no, na bagong indak lang, no, si Kuya Ford Tom. Ayun, nga pala, yung mga kababayan natin, yung mga katropa natin, kung meron kayong mga bag na leather, jacket, sapatos, pwede po kayong magpa-customize. Kung gusto nyo, yung picture nyo, i-customize, lalagay sa bag nyo, lalagay po sa sapatos nyo or jacket, pwede po. Ha? Sabihin nyo lang po at kay Ford Tom, no? Makikita nyo naman po sa kanyang FB page, no? Ford Tom Customize, no? Tama ba? Yung mga customization ng mga wallet, sapatos, jacket, bag, no? Kahit ano po yan. Ha? Basta, ano, at magagawan po ng paraan. Okay, magandang gabi sa iyo, Kuya Ford Tom. Si Kuya Ford Tom po ang ating kasama sa ating Seller 45 Media Riders Club. Ayan po yung ating katuwang, no? Sa mga problema. Ha? Siyempre, kasama yun eh. Kaya nga meron tinatawag na alalayang agila. So, siyempre, pag may problema, basta kaya, dapat damayan, no? Oo, siyempre, hindi naman, siyempre, tao rin, no, mga agila. Ang mga miyembro ho ng Philippine Eagles, tao rin. So, merong mga punto na minsan hindi nakakayanin. Pero, siguro, ituturo natin sa dapat lapitan tulad ng ating mga sangay ng gobyerno. Ganun po yan. Okay, magandang gabi rin kay Ate Luningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. Magandang gabi siya, Ate Luningning Pahayag, at welcome sa programang Tropa. Yung ating mga nagki-Christmas party ngayon, alam niyo po pala ngayon sa mga school, no, yung mga exchange gift ng bata, tawag dito, hindi na uuso yung mga bata mag-exchange gift, mga magulang na ang bibili para sa kanilang anak, no? So, hindi nila alam yun, pero kunwari exchange gift yun. At magandang gabi rin ako kay Ate CJ, no? Ito pong anak nila Ford Tom, no? Si Ate CJ, mabait yung bata ito. Ha? Ito ho'y mabait na bata, nag-aaral na mabuti. At siyempre, natural pag nag-aaral mabuti, pag nakatapos, maganda trabaho. At hindi ko mo babae, si Ate CJ, tama lang magtapos ng pag-aaral. Bakit? Siyempre, para pagka dumating ang punto mag-asawa siya, hindi siya pwedeng tapak-tapakan na kaya mapapangasawa. Bakit? Dahil siya degree holder. Yun po importante sa tao. Degree holder, mapalalaki, mapababae. Pero lalo na dapat ang lalaki. Kasi pag ang lalaki hindi degree holder o kaya hindi kumikita ng maganda, medyo pwedeng tapak-tapakan. Lalo na kung yung magiging misis niya, malaki kita kaysa sa kanya. Di ba? So kaya dapat talagang lalaki ang magsisikap sa isang pamilya, no? Ang pangalawa lang ho ang babae. Pero sa panahon mo ngayon, talagang dapat magtulong na ho ang mag-asawa, no? Kawawa naman yung ating padre de pamilya kung lahat ipapapasan sa kanya, so dapat talaga magtulong. Kaya ikaw, Ate CJ, mag-aral ka mabuti, ha? Huwag ka muna magbo-boyfriend, masasabunutan kita. Pag nakita kita at nakita kong nagbo-boyfriend ka, may sabunot ka sa akin o kaya batok. Joke lang yun. At magandang gabi rin kay Monton. Yan, magandang gabi sa iyo. Brother, ito po isang therapist, no? Yung mga gusto magpamasahe dyan, ito po mahusay yung magmassage. Mawawalang iyong stress, mawawalang iyong pagod, yung ngalay ng katawan mo, mawawala. Ika nga, mura lang naman sa kanya. Kaya yung gusto magpamasahe, on call po yan. Okay, so yun, si Winston, ating kabatsmate, hindi na ako sinagot kung tapos na ang kanilang Christmas party sa barangay. Bats, tapos na ba yung Christmas party nyo dyan sa inyong barangay? Baka hindi pa, baka pwede tayo makapunta. Joke lang. Alam mo, pagka yung party na ganyan, siyempre sa barangay, para sa kanila lang yan, mga staff, kagawad, etc., mga tanod, dapat sila magsaya, di ba? Huwag ka lang extra. Extra ka pa, edi makakasapaw ka pa. Di ba? Tama ba yun, Bats? Si Winston Hilario po. Ito po isa sa
simpatikong kagawad ng barangay Lungos, dyan po sa Malabon City. Yan. Ito po si Portom, no? Yung sinabi ko kanina, ha? Kung gusto nyo magpa-customize ng inyong mga bags, wallet, jacket, sapatos, no? Kahit ano pa. Pwede yung pwede. At ika nga, mura pa. Bukod sa mura na, quality pa. Di kalidad. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. At sa oras na alas 6:26 po ng gabi Philippine Standard Time, ay ngayon po itutukoy natin sa inyo, pag-usapan naman natin yung ating mga gun owners, no? About sa gunner stock. Siyempre po ito tatalakayin ng ating National President. Walang iba kundi si President Asher Maghinang ng One Gun Pilipinas o OGP, no? Alam nyo kasi sa OGP ito po i-educate ka, mga information, ituturo lahat sa iyo. Hindi lang yung paghawak ng baril, di ba? Yung lahat 'to ituturo, yung paano maging legal, lisensya, LTAP, paggamit ng baril, ituturo din sa mga legalidad, kailan ka dapat magdala ng baril at hindi, kailan mo dapat gamitin yan. Lahat po yan, itinuturo po sa One Gun Pilipinas. Ito po yung aming grupo na isa grupo po ng mga gun owners. At syempre dito, ang mga nakamembro po dito, ika nga talaga namang mga malalawak ang pag-iisip, no? Ika nga mga broad-minded. Hindi po katulad ng iba dyan na nagkabaril lang, akala mo siya na ang hari, akala mo siya na ang Diyos, akala mo siya na ang Panginoon. Hindi po ganon. Ayun, sabi ni Kuya Monton, thank you daw, God bless. O God bless din sa iyo, brother. At pagpalain ka pa ng may kapal. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Tulad na sinabi na sa inyo, abay tunghay po natin yung pong pagtalakay ng ating kasamang si Asher Maghinang tungkol po sa gunner stock. Para may matutunan tayo, lalo na yung mga gun owners. Hindi ko may baril kayo, sige-sige lang. Alamin natin, dito po kay ating National President ng OGP, Asher Maghinang. Pwede po kayo mag-comment, no, kung gusto nyo, at pwede natin iparating o nanonood po sila yung ilang ating mga admin at sasagutin po nila kayo. So mga kaibigan, tutok po tayo, huwag po tayong kukurap. Yan, okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ang inyong admin AJ. So, isa na naman pong makabuluhang gabi, no, mga kapatid. At ayan, magandang gabi po sa inyo. So, habang hinihintay natin yung ating mga viewers right now, nais ko lang batiin ng good evening ang ating mga kapatid sa gun community, ang ating One Gun Pilipinas, mga kapatid. So, it's been a long time again na magsasama-sama tayo, no, mga kapatid, no? At ito nga, wait lang po natin ating okay. So, ayan. Magandang gabi po. So, bago tayo magsimula, no, mga kapatid, isang pagbati mula sa ating One Gun Pilipinas National at ang ating mga chapters ng One Gun Pilipinas sa buong bansa, no? So, bago natin simulan ang ating live, so batiin muna natin yung ating mga chapters, no? Na isang magandang gabi. Simulan natin sa ating One Gun Pilipinas Mindanao, Ate Liz Miso, yan, ang ating Women Empowerment, Ma'am Liz Miso, yan, magandang gabi po. Congratulations for another achievement. So, intact talaga ang ating Mindanao. Kasama po ang ating Maguindanao del Norte, Dato Omar Yusuf, with Omar Maya of Maguindanao. Kasama po ang ating Zamboanga Sibugay, Sir Al Yusuf, ang ating Cotabato, Sir Orly. Yan, ang ating One Gun Pilipinas Cagayan de Oro, mga kapatid. One Gun Pilipinas Davao. Yan, mga kapatid, no? Ang ating Tubison, Zamboanga. And yung ating Sarangani. Malapit na po nating, mga kapatid, no?
At syempre, ang ating One Gun Pilipinas Aklan, yan, sila Kuya Jim Lee, One Gun Pilipinas Iloilo, sila Kuya Barry, yan, kudos to you, sir. Maganda, One Gun Pilipinas Cebu, Sir Spike Morales, One Gun Pilipinas, ang ating Tacloban, Leyte, ating Ma'am Myla Garcia, yan, kasama ng ating Women Empowerment, no? One Gun Pilipinas Samar, ating Kuya Jerba Dulid at ating Kuya Kadil Dicro, ang ating One Gun Pilipinas Bicol, Pastor Eddie Labios, One Gun Pilipinas Masbate, Kuya RJ Guhilde, and ayan, mga members natin, ano? One Gun Pilipinas, ang ating Quezon, yan, Kuya Carmelo, One Gun Pilipinas Batangas, Kuya Joel Tondo, One Gun Pilipinas Cavite, yan, si Pastor Palalab, yan, magandang, yan, reservist din po yan, maganda itong pag-uusapan natin, no? At One Gun Pilipinas Rizal, Kuya Jimbo Quezon, yan, sir, yan, ang ating One Gun Pilipinas, may nakasalimutan ba tayo dito sa yan, may Cavite na tayo, okay, One Gun Pilipinas Kamanaba, yan, maraming salamat pala kahapon, ano, sa ating year-end special sa Kamanaba, maraming salamat po. Kuya Ron Bahe, One Gun Pilipinas NCR, One Gun Pilipinas Bulacan, kapatid, no? One Gun Pilipinas Pangasinan, Kuya James Baile, One Gun Pilipinas Pampanga, Kuya Lear Hoson, One Gun Pilipinas, ang ating La Union, Sir Gerardo Baniked, One Gun Pilipinas Nueva Kuya Julius Saludes, One Gun Pilipinas Tarlac, no? One Gun Pilipinas Kalinga, ang ating training director, Sir Erenke, no? At ang One Gun Pilipinas Ilocos Norte, Sir Con Estepa, no, mga kapatid, maraming salamat po. Syempre, bago ang lahat, no, binabati ko po lahat ng ating mga members. No? It's been a long time. At syempre, mga kapatid, no, ano rin natin, no, yung pagla-live kasi ngayon, pasensya na, pagla-live ngayon kasi ngayon ng ating admin Corixman sa YouTube, no. Alam naman natin yung sitwasyon niya. So, doon din tayo manood sa kanya pag sinishare natin. So, may mga mahalagang topics din na gustong itakil ang ating admin Corix, doon tayo manood sa kanya, no. Pansamantala lang naman yan, mga kapatid. At syempre, batiin din natin yung ating mga kasamahan sa Armed Forces of the Philippines, kasama po ang Philippine National Police, yung ating mga bayani, no? Ang ating BGMP, ang Bureau of Jail Management and Criminology, ang ating Bureau of Fire Protection, ang ating POMPIDEA, yung Philippine Drug Enforcement Agency, ang ating NICA, no? Yung National Intelligence Coordinating Agency, ang ating Philippine Coast Guard, mga patid, yung ating 104th Squadron, One Gun Pilipinas, siyempre ang ating One Gun Pilipinas Marines, ang ating Sir Abarsosa. Ayan, siyempre, congratulations din sa mga bagong graduate natin ng BCMT, no? Sila Sir Jammer Aderna. Maraming salamat at well done, no? At gumraduate na kayo, no? At yan, panibagong reservist na naman sa One Gun Pilipinas, no? Kasi alam nyo, mga kapatid, no? Gusto ko lang itapik ito. Ito, disclaimer. Bago tayo magsimula, mga kapatid, disclaimer. Si Admin AJ po ay hindi po eksperto sa batas, no? Ito ay malinaw, mga kapatid, baka sabihin tayo nag-ekspertohan, mga kapatid, no? Ito ay yung mga pananaw lang natin at mga personal na kaalaman regarding dito. Alam nyo, mga kapatid, yung itatapik kasi natin yung Republic Act 7077, yung ating Act on Providing Organization, Administration, Training, Maintenance, and Utilization of Citizen Armed Force and Armed Forces of the Philippines in other purposes. So, yung ating Reservist Act, no? Makatuwid, mga kapatid. Pero ito, bibigyan ko lang kayo ng mga pointers kasi marami nagtatanong kay Admin AJ. Tarlac, meron po, yes. Admin AJ, paano po ba mag-reservist para maganito? So, ito, makikita natin dito ngayon. Kasi alam nyo, mga kapatid, no? At dati pa naman, kasama sa ating programa sa One Gun Pilipinas, yung talaga, no? Gusto natin na ito naman ay hindi pilitan, no? At matagal nang sinasabi ng inyong lingkod at ang ating admin Corixman na ito ay hindi naman po sa pilitan. Ito po ay pagsisilbi sa bayan, mga kapatid. Kung makikita nyo yung mga jerseys natin, For La Patria. Kita nyo yung helmet ni Admin AJ, no? Nakaliya, For La Patria. For the country, no? Para sa bayan, mga kapatid, no? Yes! Kuya June Gabon ng Team Katbalogan yan. Merry Christmas pala sa aking gun club, yung minamahal kong Team Katbalogan Practical Shooters Incorporated. Ang headed ng aming presidente, si Dr. Joselito Yulo po. Yan, si Kuya June, mga kasamahan ko yan. Oh, I miss you guys, no? Merry Christmas. Sana magkita-kita tayo pag nandito kayo. Pag may mga travel kayo, kasi ito mga Mason po ito karamihan. So, baka may travel kayo dito, magkita-kita tayo. Yan.
hopefully, Kuya J.D. Arevalo. Yan, pakishare nyo po yung ating Facebook Live, syempre. Batiin din natin yung mga nakasama natin kahapon, ano? OGP Marisin Kamanaba, ang saya-saya nila, MSI Malabon. Maraming salamat din po sa inyong suporta. At syempre, JB, Di Guzman, firing range, shooting range po, dyan sa Pangasinan. Maraming salamat. So, yan, no? Ito naman, kwentuhan, at usapan. Alam niyo naman si Admin AJ, pinag-gather stock, no? Napakasimple. No? Marami kasing nagtatanong, no? Everyday, which is regards, ito nga, no? Yung ating pagre-reservist, no? Actually, ito naman pagsisilbi nga sa bayan, nasabi ko sa inyo, no? Ito, no? Hindi pilitan, no? Sa may gusto lamang. Ano po ba yung mga qualifications at mga, kasi maraming ganun, no? Maraming gusto, no? Meron po bang age limit ito, Admin AJ, 'di ba? Meron po bang restrictions o ano man, 'di ba? May ano po ba ito? Okay, so dito natin masasagot 'yan, mga kapatid. So okay. Okay, no free project. So dito tayo para maano natin Okay. So, yan, nabangin nila. Jeff Ryan Postino, Wong Bingko. Magandang gabi po. Yan. Tingnan natin ito. Yan, ito. Mas buod ito, mga kapatid. Yung ating an act of providing the development and administration. So, this is created June 27, 1991. So, 1990, from 8th Congress, mga kapatid, no? So, title, Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act. So, yan, di ba? So, dito pa lang, mga kapatid, pagiging reservist, no? Sabi niya, maganda bang maging reservist, Admin AJ? Yes, no? Is, pagsisilbi po sa komunidad, no? Kung makikita nyo, mga kapatid. Yung mga tropa, actually, dito sa OGP, maraming reservist po dito, no? At I'm very happy, kagaya kahapon sa Kamanaba, marami sila. No, na nag-attend, no? Karamihan kasi dito naka-assign sa NCR, no? Yan, mga kapatid. So, meron naman tayong mga members na lagi nagtatanong kasi ito, ayun. Shoutout Kuya Idol from Tawi-Tawi, gun owner, yan. Assalamualaikum Sir Wads Muhammad. So, batiin natin ang ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. June Bilarde, good evening. Press AJ, Pangasinan Chapter, magandang gabi po. So, okay. So, sabi nga dito, ito, babasahin ko na lang. Titingnan natin kung ano yung pagkakaintindi. Uulitin ko, hindi po tayo eksperto, no? Pero yan. So, the section 2 is the regular force. Ibig sabihin, regular force, policy statement, in standing. So, yung sino ba si regular force, no? Sila po yung mga organic na member ng Armed Forces of the Philippines, no? Yung po yun. Sila po yung organic member ng Philippine Army, Philippine Air Force, Philippine Navy, no, mga kapatid. At kung saan-saan pang branch of service ng Armed Forces of the Philippines, may mga elite unit si AFP, like the SOCOM, no? So, di ba, yung ating Special Operations Command, nandyan yung ating LRR, no? Yung Light Reaction Regiment. So, lahat po ng mga organic members niyan, yung mga dumaan sa Candidate Soldier Course or yung ating OCC or mga graduate ng Philippine Military Academy, no, o yung mga special enlistment, no, yung mga sabi nga ay regular, no, mga kapatid, regular na tropa, mga kapatid. Yun po yung organic. So that's the regular force, ne. Okay. Sabi nga sa section C is that the security and socio-economic development of the state, the citizen armed force shall provide maximum opportunity to participate in safeguarding security in the state in assisting the socio-economic development. So, okay. So, Section 4, the call to personal, military, and civil service. Okay. The citizens armed force shall be organized, trained, developed, and maintained as ensure the readiness and immediate response and call of service. Ibig sabihin ito, yung pag-response po ng ating mga reservists natin. Makikita natin na maraming reservists sa mga alay lakad, no? Nakakapag-augment sila sa mga sakuna, number 1, mga kapatid. Kaya makikita nyo, ang particular na mga training na
ino-offer po sa ating mga reservists is yung MOSAR natin and WASAR, no? Yung ating Mountain and Water Rescue, no? Tas yung basic life support, yan po yun. Yung basic life support, CPR, nandyan na siya. So usually, ang nagkakandak niyan is Red Cross. Papasalamat tayo, shoutout natin ng Philippine Red Cross, no? They're conducting such an training and certification for our reservists. And syempre rin, yung si Armed Forces, no? Nagkakandak din sila kasi may mga authorized instructor din po si Armed Forces, particularly the Philippine Army and the Training and Doctrine. No? Nagpapadala sila sa mga Army units and yung ating mga CDCs na mga training instructor para po matrain yung ating mga reservists. Particularly ito, no? Yung civil military service, no, mga kapatid. So doon po talaga kinreate siya, no? Yung mga immediate response, lalo na yung mga sakuna talaga, mga kapatid, lindol, no? Bagyo, kapatid. And the manpower of this citizen armed forces, the manpower objective citizen armed force shall become formed to project actual needs and not envision the state have nation under arms unless extremely necessary. So, sila talaga yung nakaabang. So, ibig sabihin ano tayo, pang substitution, no? And actually, force multiplier. Ibig sabihin na madaling salita, kasi nung tayo si Admin AJ naman, yan, shoutout ko yung mga classmate ko, BMT class 15, 2005, no, sa 9th Infantry Division. Iba dyan, yan, si Galon, yung classmate ko, may member tayo from OGP Bicol na classmate ko pa noon sa BMT. Yan, Sergeant Iscaros, yan, mga classmate ko noon, okay. So, okay, yan, mission of organization, the Citizens Armed Force, no. Sabi nga, ano ba yung mission natin as a reservist? So, okay. Ito, i-shoutout muna natin, may nagano. Good evening, Admin AJ. Pag-greet naman, BCMT Class 1 2004, Dasig Alab, ng Philippine Reserve Command, ng 4th Regional Community Defense Group. Yan, maraming salamat. No? Shoutout sa iyo, Kuya Ayala Andrew Carmelo, no, ng OGP Quezon. Yan, I'm proud of you, no, mga kapatid, no. Yan, good evening, salamat Kuya sa pagbulig mo kan mother-in-law. EJ Liu. Ayan, saan po ito? From OGP Cebu po ba ito? Ay, opo, wala pong problema. Alam nyo po dito sa One Gun Pilipinas, no? Ito, ikikwento ko lang sa inyo. Ito naman pagkakapatid natin. Maraming salamat, Kuya EJ Liu, ng alam ko na Tacloban to, no? Tinawagan tayo ng ating chapter leader, Ate Myla Garcia, from OGP Tacloban, no? Na nangangailangan ng dugo. Yung mother-in-law, yata ito ni Sir EJ Liu, no? Nasa Cebu, no? Bali, tinransfer ito. Alam ko, galing na ibang lugar, tinransfer sa Cebu. Wala silang kakilala, no? So, nilapitan tayo ng ating Ma'am Myla, no? Ng ating chapter leader ng Tacloban, na kung may malalapitan tayo sa Cebu. At ito nga, no? God bless at bless na bless tayo sa OGP dahil ang mga members natin, talagang sadyang matulungin, no? Meron tayo isang member, nakalimutan ko yung name, no? Kudos to you, sir. Tama-tama, nagtatrabaho siya doon sa hospital mismo na pinagdalhan, no? Ang hirap kasi nung dugong hinahanap, AB positive. So, nung nilapitan ng member natin sa mismong hospital, no? Siya na po ang namahala sa lahat at tinulungan niya. Maraming salamat. God bless po. Natural po yun, sir. Maraming salamat din po na nakatulong kami sa inyo. And God bless you and get well soon po sa mother-in-law ninyo, no? Damo nga salamat po sa inyo. God bless, no? Pag nagdadasal namin ang pag-upay sa iya kalawasan. Yan, Kuya EJ, maraming salamat. Disaster response, no? Yan, no? Support our laang kawal. Thank you. Maraming salamat po, no? Mike Kagakusan, good evening, Admin AJ. Gary Gosum, maraming salamat po. Good evening. Ayan, OGP Tacloban, Kuya EJ. God bless you, Kuya, no? Hope to see you soon, no? And ganyan talaga. One Gun Pilipinas family. Ganun tayo dito, mga kapatid, no? Ginagamit ng Panginoon ng bawat isa para sa pagtulong sa bawat isa, no? And kudos to you, sir. Mamaya mabangkitin ko yung wait nga, tingnan natin yung name. Actually, Angel, wait, kay Ate Myla. Titingnan natin, bubuksan natin yung isa nating. Okay, so balik tayo sa RE. So, mission natin. The mission of Citizens Armed Force
alternately referred as the reserve force into provide the base expansion of armed forces of the Philippines. Ibig sabihin, base expansion, no? Yun nga sinabi ko sa inyo kanina. Kasi nung nagte-training kami, mga kapatid, pinaliwanag ito, yung RA 7077. No, tayo ay force multiplier. Ang pinagkaiba lang kasi namin sa BCMT non-combatant kayo. Kami sa BMT, combatant kami kasi pag-graduate namin, CAPGO kami. So, yun, no? Ayun ang pinagkaiba ng BCMT sa amin, sa BMT. Kasi ang course ng KA is BMT nung time ko. That which is 2005. Yung kasabay ko kasi 2004 sila, yung class 14, 2004 sila. So, nung pumasok yung January, kami yung unang-unang salang. So, mahaba pa nun, no? Sabi nila 45 days, biro lang pala. Para kami nag-candidate soldier din, mahaba. Pero masaya, no? Masaya. Iba yung turo sa BCMT, iba naman sa amin. So, iba magkaiba yung program of instruction. So ngayon, 'di ba, ay sinasabi sa atin expansion of the armed forces of the Philippines. So ibig sabihin, tayo ay force multiplier, clearly force multiplier, no? In the event of war, invasion, rebellion, to assist relief and rescue during disaster. Ito na 'yon, mga kapatid, no? During disaster or calamities, no? To assist socio-economic development and to assist in operation of maintenance, essential government or private utilities, and furtherance and overall mission. So, ibig sabihin, kaya makikita nyo, yung CAFGO po kasi, yung CAFGO, ano po yan, dati napabilang ang admin AJ dyan. So, kami ay, tinatawag na, CAFGO Active Auxiliary. So, ano kami, geographical unit, ibig sabihin Citizens Armed Force Geographical Unit. Kung particular na lugar diyan ka ma-assign, and then karamihan sa amin may tinatawag na SKA, no? Yung SKA, yung Special CAPGO, no, mga tinatawag. Sila yung ina-hire ng mga private companies like yung sinabi dito, no? Essential government and private utilities like yung mga NAPOCOR, nag-hire sila ng KA, no? At may mga kasamang regular yan, mga kadre para magbantay sa isang vital facility. Nung time namin nun, ako na-assign ako is isang cell site. Hindi ko nababanggitin yung telco. Cell site ang mga binabantayan namin. And Bachman, no? Na-assign ako nung Laboy. Ang layo na nilalakad namin. Shoutout pala kayo, yung first sergeant dyan, classmate ko. Si Galon, yan. Ang tagal na sa serbisyo niyan. Warrior, no? Maraming. Diyan sa no? Sa Laboy, no? Laboy, Matnog, Sorsogon. Sa po, Bachman natin dyan. Biro mo, pag nagpapalitan kami, maglalakad kami paakyat siguro mga 2 to 3 hours, no? Palitan. So, nandun kami ng 15 days. 15 days man ang duty, 15 days ang day off. Yun, radyo lang ang paglalaruan mo doon. May component yon, may Philippine Navy doon, may Philippine Air Force component sa Bachman. Isang, communication facility ng gobyerno. So, yun. And then, karamihan din ng mga sa amin, yung iba napunta ng TV Albay, sa Geothermal. So, ganun po, no? Yung po yung pinagkaiba na BCMT. Pero eto nga, sinabi dito, yung corpus natin. Yan. Good evening, Pastor Eddie Labios. Yan. Good evening, Press AJ. God bless. Yan. Maraming salamat. So, okay. Sabi nga dito, no, the mission of the Citizen Armed Force, alternately referred as the Reserve Force, no, Reserva, is to provide the base of the expansion of the armed forces of the Philippines. Expansion, ibig sabihin, force multiplier, mga kapatid. In the event of war, invasion, yan war invasion or rebellion, to assist in relief and rescue during disaster or calamities, to assist socio-economic development, and to assist in operation of maintenance and social government to provide utilities, furtherance on overall mission. Okay, organization, di ba? Sabi nga dito, Reserve Force shall be organized in 5 components, namely, sabi nga, yung the Army Reserve Force component, kami, ayan, si Admin AJ is member ng Army Reserve Force component, ayan, kita nyo yung uniform ni Admin AJ. Air Force Reserve component, meron tayong Navy Reserve component, meron tayong kagaya nung sa Marines natin, di ba? Naval Reserve yan. AFP-wide Technical Reserve component, yan. And Affiliated Reserve, yan, mga kapatid. Yan, di ba? So, ngayon, titingnan natin yung definition of citizen soldiers, mga kapatid. Yan. Yan, good, ayan, Jerome Soyala, yan. From QC, Kuya Cedric Soriano of Pangasinan. Magandang gabi, greetings from Pangasinan. Magandang gabi po.
So, okay. Ganito yan eh. Sabi dito, okay meron tayong mga qualifications. And ito marami kasing tanong no? Maraming, dito muna tayo sa sa age, no? Meron tayong first category reserve, second category reserve, and third category reserve. So, dito mo maka-classify yung mga age brackets niya. So, alam niyo mga kapatid, yung mga retired na Philippine Army, retired na AFP, automatic reserve po yan. Automatic reserve po yan. Yung mga, mga retired. Honorably discharged, automatic yan, reserve, no? Honorably, hindi po yung dishonorably, honorably discharged. Automatic po yan. Kasi yung mismong SN mo, yung serial number mo, ayun, ganun po yung nangyari kay Admin AJ. SN ko pa noon, gamit ko pa hanggang ngayon. So, hindi na napapalitan yan. Yun pa rin. So, okay. Sabi dito, there shall be 3 categories in citizen, soldiers, AFP reservists. First category reserve, second category, third category. So, baka nandito kayo sa mga category. Yung first category reserve natin shall be composed of able-bodied reservists who had ages between 18 to 35 years old, inclusive. Ibig sabihin, 18 to 35 years old, ikaw yung nasa first category reserve. Okay? Sa second category reserve naman, yung age 36 to 51. Second category reserve. No? Yun age 36 to 51. And the third category reserve is who are above 51 of age. So, ibig sabihin 51 and up. So, 3 category po yan, mga kapatid, no? So, yun po yung sa age. Kasi may nagtatanong sa akin, may age limit po ba si reserve? Actually, wala kung makikita mo dun sa Republic Act. Kinakategorize lang siya. Siyempre, siguro, pag nagkaroon ng operation, ito, medyo, nasa first category to, ito pa yung mga mabibilis at malalakas. 18 to 35. Dito kayo. Second category reserve, dito kayo nasa kayo dapat, kasi medyo may edad na ito, dito kayo sa logistic, ganon. Kasi alam nyo naman, di ba, ganyan po ang structure ng military. So, siguro, dahil sa ito, yung categorization of citizen soldiers, makikita natin, pati sa mga tasking, no? Ayun, mga kapatid, makikita nyo, di ba? Yung first, second category. Ulitin ko, first category reserve, 18 years old to 35 years old of age, inclusive yan, sa loob, no? Second category is the 36 to 51, and the third category is 51 and up, yung mga retired na natin, yung mga nag-compulsory, yan, 50, 55, 56. Okay. Classification of force unit. Ibig sabihin, may tinatawag tayong ready reserve. Yan. 1. The ready reserve shall be composed citizen soldiers belonging to mostly first category reserve. Ibig sabihin, ito yung mga age bracket nito, karamihan nito, 18 to 35. Yan, no? Act to shall be organized, trained, maintained, and mobilized. Ready reserve subject to any augment and regular armed force. So, pwede mag-augment, di ba? Not only times of war, national emergency, also meet local emergencies, arising calamities, disaster threats, peace, order, stability in any locality, and provide assistance and rescue work and civil assistance activities, no? Any reservist, citizen, soldiers belonging to the second category, ayan ito, kinaklasssification na to, no? So, ibig sabihin, yung ready reserve command natin, karamihan ng age bracket dito, 18 to 36. So, kasi sila pa yung, sabi nga, malalakas, matibak pa, mga kapatid. No? Sabi, mobilize, to time augment regular armed force, not only in times of war, emergency, no? Meet local emergencies, arising calamities, disaster threat, to peace, diba? Order, security, and stability in locality. Ibig sabihin, provide assistance, relief, and rescue work. So, sila talaga yung main, yung sabi nga grupo ng maliliksi pa, no? Maliliksi yung ready reserve natin, yung category 1 natin. So yung pangalawa naman, belonging to the second category, third category. Ayan, sabi nga, who will volunteer ready reserve shall be allowed to qualified fit for duty. Yan, fit for duty. Dapat meron kang, sabi nga, kung sa madaling salita, fit to work. To join the actively participate part of ready reserve shall be served an appropriate ready reserve unit. Ayan, di ba, mga kapatid? So, eto na.
The following soldiers may exempted the rendering services said reserve units, active members of Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. Mga kapatid, so those who residing abroad only during duration of absence from the Philippines, no? Big sabihin, di ba? Ayan, following citizen soldiers may be exempted rendering service, di ba? Ayan, mga exempted to. Who are physically, mentally unfit and serve for tour of duty. Ibig sabihin, di na natin kayang mag-duty, meron tayong problema sa pag-iisip, yun nga, mentally and physically unfit, no? Alam niyo naman, nag-neuro po, no? Those who are convicted crimes involving moral turpitude and those who exempted duly for valid reason be authorized by case-to-case basis appropriate competent authority purpose of official issue such appropriate guidelines and rules and regulations. No, yun mga kapatid. So, yan ha. Brandon, Joshua, Gawili, nanonood po. So, magandang gabi. So, yung standby reserve natin, karamihan dito, no, nando sa third category natin. Yan, no. Pero ganun pa rin, no. Yan. So, manpower development, exemption, compulsory training, so, registering officer, ayan, no, person disqualified, exempted in the registration. So, mahaba ito, mga kapatid, no. Ayan, tingnan natin, kung meron pa tayong, okay. Okay, reservist officers. Citizen military training. Ayun, ayan, mga kapatid, Itong basic citizen military training, ito nga po yung sa section 35, yung ina-undergo, mga kapatid, ng mga civilian na gustong mag-reservist, no? Yung mga, doon, kagagraduate lang ng mga tropa natin. More power, yan, Kung newbie, every time may tanong, lagi kang may tamang sagot. Maraming salamat po, Sir Jedward Trill. Oo, yan. Kagaya nung tanong ni Sir Jedward kanina, yan. Yung tama po yun, kasi yun, sinagot ko na po kanina. Idol, paano po mag-member sa inyo? Sir, sa OGP po, PM na lang po kayo sa kung taga saan kayo at may process po tayo. Shoutout po watching from Kabasalan, Zamboanga, Sibugay, Rayland, Lago, Hobson, Jong. Magandang gabi. Maayong gabi. So, okay. Meron tayong tinatawag na Basic Citizen Military Training. Registrants finally selected military training pursuant to Section 30 shall undergo basic military training for a period of not more than 6 months. So, not more than 6 months. So, pwedeng maging 6 months, no? 1 to 6 months, pwede. Diba? Pwedeng 45 days. Yan. Under the Secretary of National Defense shall prescribe the course of instruction. So, siya ang magde-decide, no? Baka mamaya may bago tayong program of instruction and course of instruction sa BCMT. So, magpabago-bago yan. Pero, sabi nga sa batas, not more than 6 months. So, kasi pag nag 6 months na, CS na yon. So, ibig sabihin, hindi na basic. Kasi sa atin, pag basic 3 months is minimum. Minimum and maximum 3 months. Pag 6 months na po yan, course na po yan, mga kapatid, no? Proper na. So, ano na yan? Foundation na, mga kapatid. So, sa atin kasi basic, not more than 6 months. Okay. The course instruction shall be include moral virtues, patriotism, discipline, support, and adherence to the Constitution and respect to the rights of civilians. Yes. Alam niyo naman sa Constitution, di ba? Di ba? Civilian power is civilian power over military, no, mga kapatid. Yan, no? Respect the right of civilians. Tayo yung taga-silbi ng civilian. Yan, kung kung may matalino dito, siguradong masasagot yan kung anong section yan. Yung ating civilian power over military. Yan. Citizens military training. Yan. Shall be established in every province at least one training center and conduct citizens military service training in minimum training capacity of one infantry rifle company. This training center shall form and reserve component organization of major services rendered citizens military training centers. Yan, no? Yung incorporation into training naman, ibig sabihin, ito yung karamihan ng mga PRC, may PRC, may mga lisensya, yan, yung mga okay. Ay, sorry. Mali yata yung sinasabi ni Admin AJ. Incorporation of training, okay, iba to. Reserve Officer Training Course pala, ito yung ROTC natin. So, yung may mga ROTC dito, advantage kayo, mga kapatid, no? Yung may mga military training students enrolled in colleges, universities, civil constitutions learning mandatory pursuant to the provisions of National Defense Act
and the 1987 Constitution, the Reserve Officers Training Corps. So, advantage kayo pag meron kayo nito, no? Hindi nyo na kailangan dumaan pa ng BCMT, no? Yan. Kasi nag-training na kayo ng college kayo, no? Establishment. Yan, di ba mga kapatid, no? Acceptance for Advanced ROTC, nandito na rin yan. No? Funds at Maintenance Operations. Scholarship, okay. Ayan, no? Kung tayo naman ay mga elected officials and presidential appointees, elected official appointees may be commissioned in the reserve force subject to the existing AFP rules and regulations. Ayan, no? Elected officials, no? Yan, biro niyan, elected official, elected official appointees may be commissioned. Pwede ka makomission, no? Yan, no? Award and ranks, pwede rin, no? Disposition of graduates, notification. Yan. So, ayan mga kapatid, no? So, okay, Kamanaba, present. Maraming salamat po. So, ayan, no? Shoutout po, good evening. Shoutout po sa BCMT Class 2, 2004 Kalasag. Yes, J. Jacinto. Very good buddy, no? And ipagpatuloy nyo lang. So, alam nyo mga kapatid, no? Napakasaya po kasi, no? Na nakapag-serve tayo sa community and sa bayan na mismo, no? Kasi, alam nyo, sabi nga nung iba, no? Mas masarap, no? Mag-serve sa ating bayan. And then, syempre, napakalaki kasing advantage nito sa atin, lalo na sa ating mga gun owners, no? At noon pa, no, nakita nyo naman, nung unang interview pa ng ating admin correspondent sa CNN, at pinanukala ito ng ating Senator Bato de la Rosa, na tama lang, no, yung ating mga gun owners, maging reservist. At ito na nga, mga kapatid, no, previously, at nasasabi doon, at hindi pa naman, alam nyo naman, no, yung makikita natin doon sa isang provisions doon sa amendment ng RA 10591 na pwede na ma-exempt sa threat assessment yung ating mga reserve force, mga kapatid. At ito na nga, no, nangyayari na, mga kapatid. Hindi mo na kailangan ng J9 clearance. No? Automatic, pag reservist ka, ID mo, at yung order mo, i-present mo. So, napakalaking menos, no, mga kapatid, no, sa permit to carry, mga kapatid. Biro nyo yung pribileyo na naman na ibinigay sa atin ng ating gobyerno. At ito nga, no, ang kapalit nito ay ito, no, pagsisilbi sa bayan. At tama, no, napakaganda at nagpapasalamat tayo at sana nga po ay maaprubahan ito. Ito po ay ano pa lamang, no, draft pa lamang. Siguradong approved na po yan, third reading na. So tingnan natin kung anong magiging resulta niya pag pinirmahan po ng presidente. Pero yun, no, napakalaki, no. Tingnan nyo, no, pag reservist ka, hindi mo na kailangan nun, no. Exempt ka na sa threat assessment, mga kapatid. Biro nyo, di ba? Oh, at dapat lang kasi nagsisilbi ka sa bayan as reservist, no. You have the rank, may rank ka, no, as reservist, no. Pero mo 'yon, nag-training ka, no. At nagsisilbi ka sa bayan. At ito nga yung main purpose nito at nakita nyo naman, no. Hindi lang in times of war, no. Ginagamit tayo mga reservists sa mga civil military operations ng Armed Forces of the Philippines, particular sa mga disaster response, no. Ang sarap sa pakiramdam na nakakatulong tayo sa mga biktima ng sakuna, no? Nafi-feel nila na ang kapwa nila Pilipino ay handang tumulong at ang gobyerno ay nandyan, no? Yun, magandang gabi po sa lahat, Sir Admin AJ, Sargento Vlogs, magandang gabi po. So yun, no, makikita nyo, no? Kasi maraming tatanong, paano po ba mag-reservist? Ngayon, mga kapatid, no, it depends kasi kung saan po kayo nakatira, number one. So, for example, sa 4A kayo, marami kasing mga reservist unit. Pero, anyway, for CDC, yan, kalimitan naman pinupuntahan nila. So, for CDC, meron tayong Army Reserve Command, no? Yung main natin, nandyan sa Fort Bonifacio, no? At yun nga, nakikita natin, no? Depende yan kung saan tayo nabibilang, mga kapatid, no? Kung tayo ay nandito sa first category, second category. Actually, sasagutin kayo sa age limit hanggat kaya nyong magsilbi, pwedeng-pwede, at least 18 years old kayo, mga kapatid. 18 years old. Makikita nyo, di ba? O, 18 years old, pwede na kayo mag-reservist, no? Pwede na kayo mag-apply for reservist. No? Napakaganda pa kung advantage pa yan kung kayo ay professional, kung kayo po ay doktor, kayo po ay imam, kayo po ay pari, kayo po ay pastor, kayo po ay nurse, no?
ito po ay pwede kayong ma-commission, no, lalong-lalo na sa mga may PRC at ROTC o officer, mga kapatid, no, biro nyo, no, magiging teniente kayo sa armed forces. Karamihan ito yung mga naano natin sa Marines, no, may mga rank na sergeant at staff sergeant agad, no. Biro mo yun, may corporal, may sergeant and staff sergeant, no. Ang ganda, mga kapatid, at napakasaya. And at least nakikita natin, no? Pero doon sa age bracket, first category reserve, second category reserve, third category reserve. So yan, no? Ang ganda, no? At ang kabutihan pa dito, mga kapatid, pag tayo ay nag-training, advice ko sa inyo, magdaan kayo ng BCMT para mas ma-experience nyo yung military training, yung basic military training, para kahit papano yung yung civilian persona natin may convert natin ng military persona. Kasi napakasarap po sa military environment. Lalong-lalo na yung mga nag-training dito, alam nyo yan, no? Yung may mga trainings talaga, no, na mga pinagdaanan, no, sa loob ng gobyerno, sa ating armed forces at sa Philippine National Police at kung saan mang law enforcement, no, law enforcers, no. Sir Joel, ang RESCOM po ay doon mismo sa may papuntang civil military operations. Yes, nasa left po side ko pag kayo ay papasok ng CIMOS. Sa ano ba yan? Sa HPA ba yan? Sir Sargento Vlogs. Okay. Saan bang RESCOM Fort Bonifacio? Yes, doon nga yan. Sabi nga sa RESCOM. Doon po sa CMO. Doon sa ano yan? Sa Gate 8. Sa Gate 8 po ng Bonifacio. Sa Gate 8 po yan. Katabi lang ng CMO. Parang likod yata ng mall yun kung hindi ako nagkakamali. Kasi Boy Kagang, yan. Sergeant, kumusta? Ito, mga high school friend ko to. Ito, sundalo rin to. Kailan kayo magre-retiro to? Pag-retire na pa gurangong ka na. Yan, si Kasi Boy Kagang. Yan. Talaga si Garinto. Oo. Hindi ko na, di pa nandito pa si Master Dragon sa 2nd Division. Si Imo Angkol. Si Master Garinto, buddy. Oo, alam ko, retire na siya matagal Ewan ko lang kung nandito pa sa buddy Kasi Boy Kagang. Kilala ko si uncle mo, si Master Garinto. O, pinupuntahan ko dati dyan sa Sampaloc yun Ewan ko lang, sana masagot ni Kasi Boy kung nandyan pa. Sa 2nd Infantry Division. Sa shout out natin, 2nd Infantry Division, Philippine Army. So, they are the first unit na mga na-assign sa mga area namin noon. 3 years pa pare. Ayaw na ba? Si Putalan, wala pa pag-file. Okay. Ito yung mga body-body namin. Pumalik na yata ito na 9th Division. Ada ka na 9th Division pare. Pag-retire na pare, kurang ka na. Dalaga na kita. Mga kapatid. Kasi sila yung yung una kasing unit talaga sa Bicol na nag-exist is the 2nd Infantry Division. Before pa ma-create yung 9th Infantry Division. So 2nd Infantry, mga kasama pa namin ng 22nd. Opo, nasa Sampaloc Rizal si Master Dragon. Mabait yun, si Master Garinto. Master Garinto, sir. Yan, shout out sa'yo. Master Dragon. Kung tawagin namin yung Dragon Garinto, malupit yan. Alam ko yung bahay niya doon sa housing. Napuntahan ko yun. Kasi yung katabi niya, lupa nung warden ko dati, kaya nakilala ko. Yung Master Dragon from Matlog, Sorsogon. Yan. Uncle niya to Oo. Regards, buddy, pag-adi ka sa Manila, pag sugadla sa ako. Magandang gabi po, Admin AJ. Yan. Next year, 20 na yan to sa service pare. Okay. Next year. Oo. Bisinyori yun, kaya nagtitraining ako, patapos open collar na bang CS nila noon? Kasi nung pag-training ko nung pag-training ko ng Kapgo, sila yung nagsi-CS, sila Putalan. Special enlistment si Putalan. Si Walter. Nag-open collar pa lang sila nung pagpasok namin sa training. That time. Yan. Si Kasi Boy Kagang. Alam niya ng buhay ko. Buhay Matlog. Mga high school pa lang kami. Di ba? Ayan. Sir Ronaldo Taruk is watching. Yan, Boss Ron. Magandang gabi.
And mga best friend ko to, kabasketball ko lang dati to. At ayan, nasa serbisyo, no? Matagal ng ano. Ayan yung nagmana nung aking maestro shotgun. No, mabait siya, napakabait. Buddy, talaga pa nagugurang na kita. Maunayin ni kita, no? Memories na lang yung mga pinagdaanan natin sa serbisyo. Ito, warrior ito eh. Kung saan-saan napuntang infantry division. Pero yan, surviving pa rin. Ang hilig nito ay mangisda. Kasi ang paghanap buhay kasi sa amin sa Matlog is pangingisda. O, di ba? O. Regards sa'yo, pamilya mo pareha, pag-ingat pirmi. Ha? God bless you. Sergeant, maraming salamat. Dagan salamat sa iyo. So, ayan mga kapatid, no? Yun ang kasayahan pag tayo ay reservist. Pag reservist po tayo, ay marami tayong pwedeng pagsilbihan, no? At unang-una, ang napakahalaga dito, yung pagsisilbi sa bayan. Kaya dito sa atin sa One Gun Pilipinas, lagi nating noon pa, no? At uulitin ko, katulad nga sa sinabi ng ating admin correspondent, last time nung na-interview siya sa CNN, tayo ay pabor, no? Sa panukalang ito ng ating Senator Bato de la Rosa na gawing reservist ang ating mga mga gun owners, no? Nadumduman ko palugod pa rin na gamit nato preno gulong mauna. Nadumduman mo na sa pare, ano? San dito kita kan mo na yung hari? Hello, may pinagsamahan namin ito ni Sergeant Garinto. Ako, alam nyo, mga laking hirap kami nito, no? Driver ako ng Coco Lumber, kasama ko to. Oo, ang preno namin nandito kita sa no? Kabagahan na daan to. Oo, sa Tagalog, doon kami, may isang lugar sa amin na steep talaga, pababa. Yung tricycle namin, syempre, ang idea ko noon, kasi mahina ang preno ng RS100, tricycle, puno ka pa ng Coco Lumber, humihila kami ng gulong, nilalagyan namin ng lubid, hinihila namin yung gulong, nakasakay sa gulong, hinihila namin, natandaan pa dito. Kasirol lang yung buhay ito. Yan, Sergeant, again talaga. Ano ka talaga, bright ka talaga, Master. Nagkahiwalay na lang kami nito nung pumasok na sa serbisyo to si Master Garinto. O, nagkahiwalay na kami kasi ibang unit din yung in-exist ko doon. Siya naman noon. Ano to na unit mo pare? Ang primero mo na unit na assign. Driver kasi to eh. Ito yung sikat na 6x6 driver. Hindi pa uso yung hindi pa uso yung KM noon. Nagda-drive na to si Garinto. No, matinik to. Hindi maambus-ambus, mabilis magpatakbo to. Regard sa pamilya mo pare ha. Pag-ingat pirmi. Pag-retire pare. Pag hinay-hinay naman sa inom ha, kay maaram ka man. Nagugurang na kitaan mga high blood baya. Pero hindi ako naniniwalang high blood ka kasi magaling ka pa ring lumangoy eh. Once pa rin na makabakasyon ako, magkita tayo, mag-isda-isda kita pare. Na-miss ko ito na ito, mga banding, yung mga banding namin, mga kapatid. Alam nyo naman. Itong mga taong ito ay isa sa mga, ito, yan si Kasiboy Kagang, ito si Master Gar. Ito yung mga mga kaibigan at mga napakisamahan at mga naging kasama natin ng Admin AJ, no? Nung tayo ay, hinuhubog pa lang natin yung ng bawat isa, no? At ito, no, makikita mo, no? Salamat pa rin. Thank you, Kasiboy Kagang. Thank you. Binisita pa ako nito sa Matuginaw, eh. Snappy talaga to, snappy. Ayan, salamatunan pare ha. God bless you always. So, pagkita kita pare, pag-adi ka. So, yung mga kapatid, no? Ganun, no? Nagsisilbi ka sa bayan, no? At ito, meron pa tayong dagdag at sana naman, no? Ma-approve yung near privilege natin at nakita nyo naman, no? Doon sa amendment na pag kayo ay reservist, no? Ay, wala ka ng threat assessment, wala ka ng J9 clearance, automatic, no? Diba? Ang laking bagay ng 200 pesos, no? Nababayaran mo lang sa PTC mo. At nakita niya naman yung response ng One Gun Pilipinas sa panawagang ito ng gobyerno, no? Na marami na nag-reservist sa atin, mga kapatid. Magugulat kayo. Isang batalyon na ng One Gun Pilipinas na reservist. Sa Marines, marami na tayo. Ito sa Army, meron na naman tayo ulit. No? At meron pa tayo mga nag-a-apply right now. So, siguro, one of these days, no, makikipag-coordinate na tayo direkta sa Army Reserve Command or sa
Naval Reserve, no? At sa Air Force, no? Para matulungan tayo sa mga kasamaan. Actually, marami nag-PPM sa atin, no? At kay Admin Corexman, which is regard sa pagsali sa reservist, no? At noon pa, no? At meron na tayo mga na-process na tulungan. At we are proud, no? To be a reservist. At syempre, binabati ko rin yung mga kasamahan natin na patuloy na nagsisilbi sa bayan. No? Yan, tingnan nyo naman. Kaya nga sa atin, por la patria. Di ba, mga kapatid? Yan ang One Gun Pilipinas, mga kapatid. Di ba? Love for country, mga kapatid. At syempre, no, at marami nga nagtatanong kay Admin AJ doon sa gun ban. Yung gun ban naman natin, ito, ulitin ko, January 11 po. January 11 to June 12 po ang ating gun ban. Actually, yung last day ng ating gun ban is Independence Day, no? June 13, lifted na si gun ban. So, yun. Talagang, ito nga, mga kapatid, susunod po tayo sa batas, no? At mahirap po yung ma-apprehend tayo ng Omnibus Election Code, no? At kagaya doon, sa binabato kay Admin AJ na tayo daw ay nahuli sa gun ban, mga kapatid, no? Di ba? Napakasaya, no? Nahuli tayo sa gun ban, mga kapatid. Which is tama naman at totoo naman. Pero, actually, ang Admin AJ nyo ay walang dalang barel, no? Hindi po, wala po tayong dalang barel. At tayo ay na-acquit, no? Kasi yung 5 firearms po na mahirap na lang i-detail, no? At ito po ay sensitibo, no? Wala po, no? Wala pong dalang barel ang Admin AJ ninyo. Yung time na yon. Kaya po tayo ay na-dismiss. At sabay-sabay naman na-dismiss, mga kapatid. Pinawalang bisa ng ating hukuman. At ito nga ay isa sa mga inspirasyon natin, mga kapatid, upang sabi nga mas bigyan natin ng awareness yung mga kasamahan natin sa community. No, gawin natin tong paraan upang i-motivate sila, no? Yung para sa madaling salita, wag mo na kaming gayahin, parang ganoon no. Pero sa akin naman kasi, mga kapatid, sa sarili ko at sa mga kasamahan ko ay malinis naman ang aming hangarin at kami ay nasa serbisyo at papunta sa aming misyon. Ngunit ganun talaga, mga kapatid, no? Meron talagang ganyan at mapagkakataon. Papasalamat tayo sa Diyos at tapos na ito. Reservist din po ako. Member po ako ng 1802. Ayan, no? Okay. Red Reserve. Okay. Brigade. Infantry Brigade. Year 2011 po ako nakapag-undergo ako ng military schooling sa Tradoc. Class 1146 ng Ordnance Non-Commission. Wow, ayan Congratulations Meron ka palang IORA. Okay, 2013 sa CMOS, Graduate Civil Affairs. Yan, very good. So, kung lahat ng kwalipikadong reservist na mag-apply na programa ng AFP. May sahod po ito katulad ng regular force, depende kung anong rango nyo. Yes, meron po yan. Actually, may mga incentive po, no? Lalo na pag may mga vigil, meron po yan. Actually, ganito yan, mga kapatid, no? Pag tayo ay nasa ready reserve, pinatawag tayo ng unit natin. Pinag-uniforme tayo at nag-duty tayo sa vigil o sa anumang ano yan, no? I-enlist ka. Para bang, active ka ngayon, O sa loob ng 5 araw, active ka. Ibig sabihin, yung rango mo active. No? Babayaran ka ng gobyerno. No, yung pagbibigil mo diyan, nakatayo ka sa isang namatay na tropa na sundalo upang i-honor ang kanyang pagsisilbi sa bayan. Alam niyo, mga kapatid, itong tradisyon na to, yung 6 Valley Overgraves ay yung pagbibigil na yan. Ito tinuturo to, no, sa mga military training school, yung military tradition, no. Isa yan. Yung reveille, no, isa yan sa military traditions. Ayun yung 6 Valley Overgrave and yung pagbibigil, mga kapatid. Isa yan sa pagsaludo, no, sa kabayanihan, no, ng ating nagsilbing sundalo. At kahit tayo, mga reservist, mga kapatid, no, entitled tayo dyan. Nakita nyo naman ang ating kapatid sa Rizal na si Sir Jun Punsalan. Meron siyang 21 gun salute at doon siya inilibing at nila nahimlay sa libingan ng mga bayani, no, kapatid. Napakasarap sa pakiramdam, no, na doon tayo mahihimlay, libingan ng mga bayani, mga kapatid. Dahil tayo nagsilbi sa bayan. And we are proud of it, mga kapatid. Huwag tayo mahiyang ipagtanggol ang ating bayan sa pamamaraan ng pagiging reservist, mga kapatid. No? Ganun po yun, no? Huwag po tayo maparanoid. Hindi po, wala po. Huwag po nating isipin magkakagera dahil ganito. Hindi po. No?
Natural po ito, no? Actually, sa ibang mga bansa nga, no, like Korea, ganyan, mandatory po ang military service. Mandatory, no? Pag tungtong mo ng 18, kahit ikaw pa member ka pa ng BTS doon at kung ano-ano mga boy band group doon, mandatory po ang military service. Nakikita nyo naman, no? Tayo lang po dito, voluntarism, mga kapatid. What is voluntarism, no? Di ba? Voluntarismo, mga kapatid, upang magsilbi sa bayan. Bakit di tayo mag-volunteer kung kaya naman natin? No? Mag-volunteer po tayo kasi ito po ay mas makakatulong, mga kapatid. At nasasaad naman sa batas na kung sino yung able, no, mga kapatid, kahit hindi ka para service, no, in times of war, ikaw ay able, ibig sabihin may kakayahan, lumaban, no? Talagang i-enlist ka sa military, ayaw mo at sa hindi. No? Kung ayaw mo, stockade ka, mga kapatid, yan po. Totoo po yan. Ayaw mo palang magano, ha? Oh, di ba? Alam mo naman, pag times of war, iba na ang batas, no? Cowardice, alam nyo naman ng mga parusa sa mga ganyan. Anyway, wag nating isipin yan. Pero number 1 talaga, mga kapatid, is magsilbi tayo sa bayan. And then kung sa mga ayaw naman, it's up to them. No? Meron mga iba kasi nagsasabi, ba't kailangan ko mag-reservice? May pang PTC naman ako, may pambayad naman ako. Diba? Diba? Grab natin opportunity because, ano yan, nakapagsilbi ka na sa bayan, di ba? Kahit sa atin, ito yung tinatopic natin. Nakapagsilbi ka na sa bayan, bilang gun owner, na less pa yung kailangan mong bayaran, di ba? Ang kapalit lang nun, pagsisilbi sa bayan. Di ba? Magsisilbi ka sa bayan. Para sa ating bayan, mga kapatid. Sa totoo lang, sa mga di nakakaalam, kapag mayroong balikatan dito po sa Pilipinas, mostly sa mga reservists, is nagtuturo sa atin dito. Yes, oo. Totoo yan. Nakapagbalikatan ako twice. Oo, mga kapatid. Balikatan, yes. Shout out, Brother Press. Good morning, Sir James Baile. Yung badge niya, nakikita mo sa taas. Balikatan. Di ba? Oo. Di ba? Ganun yan. Maraming salamat. Shout out, Brother Press. Maraming salamat po. Alam niyo, mga kapatid, no? Marami kang matututunan. Oh, and then you are authorized to do so, yung mga military training such as yon, yung CQB training, pwede ka yan. No, yung rifle gusto mo rifle marksmanship para magkaroon ka ng rifle proficiency, pwede kang magkaroon ng rifle master badge. 'Di ba? O pistol master badge, pwede kang kumuha noon. Kung merong training ng CQB, pwede, entitled ka, reservist ka. Lahat ng tactical trainings pwede mong pagdaanan as long as may reservist ka. 'Di ba? Kung gusto mo, volunteer ka, mag-SROC ka, kagaya nung ginawa ni Second Lieutenant Matteo Gudicelli, kapitan na yata siya ngayon. Malapit na first lieutenant na siya. Biro mo, kung gaano yung guts niya, no, para mag-SROC siya at siya ay, ngayon, honorary member ng isang ranger class, umusang na siya. Pero pagdaanan mo yung SROC, mabigat yun, no? Kasi yung SROC natin, yung Scout Ranger Orientation Course, yan yung karamihan, yan yung pinagdadaanan ng mga yung OC natin at yung mga PMA graduates natin. Yung mga batang opisyal, pinagdadaanan nila yan. O yung mga member ng OC, tanungin nyo po, yung mga bagong graduate ng class ng mga OCS ngayon, pinagdadaanan nila ang SROC, mga kapatid. Kasi alam yan para bang introduction for leadership, combat leadership course. Kasi ang Scout Ranger course, sir, mga sir at ma'am, yan, combat leadership course po yan. Kung makikita nyo sa certificate, no, yung Scout Ranger course, yung orientation pa lang yung pinagdadaanan nila. Pero napakahirap noon, mga kapatid. Before mo ma-reach yung regular course ng SR, yung SRC. Kasi coveted tabak na yung kukunin mo doon. Dito, yung pusa pa lang, no? Yung unit patch pa lang, authorized ka, SRO ka, pero yung tabak, di ba? Ibang pusa pa yun, mga kapatid. 1 taon mong paghihirapan yun, no? 1 taong utosok ulo, no? Mga kapatid, no? At ibang klaseng training, no? At tayo, BCMT ang pagdadaanan natin. Napakagaan yan, mga kapatid. No? Wala pang masyadong gulpihan dyan, no? walang malasan, no? Ibig sabihin malasan, hindi po gulpihan. Bawal pong sabi ng mga di, makasuntukin ako, hindi po, bawal pong body contact sa military, no? Meron na po tayong anti-hazing law. Yan po yung sinasabi ng ating Colonel Cabunok, no, mga kapatid.
No? Sa military, meron talagang mga physical exercise. Yan ang paghahandaan natin. No? Kasi sabi nga nila, yung tusok ulo, pahirap yan. Hindi po, exercise po yan, mga kapatid. Yung tusok ulo, exercise po yan. Pag-strength yan ng, ng leeg hanggang dito sa spine. Okay, marami pong schooling na pwede nating reservist. Problema lang po, kulang sa suporta. Yan. And quarter, kung merong quota ang reservist military schooling. Kasi, yan, okay. Yes. Alam nyo, ayan. Oy, nakaabot pa. Magandang gabi, Sir OGP pa. Kuya RJ Guhildi. Kuya RJ, PM ako sa iyo later, ha. And paano po pumasok sa reservist at anong requirements? Requirements po natin, mga kapatid, no? You are physically and mentally fit. Yun lang. No? You are physically and mentally fit. Mga kapatid. May mga categorization lang o gusto mo gusto mong ma-commission, you are a ROTC graduate, much better, no? Kung ikaw naman na high school graduate, okay lang. Elementary level, pwede. Kasi wala namang sinasabi dito sa batas, sa 7077 na merong educational attainment. Kapatid, ang pagiging reserve force. Sa CAFGO nga po, di ba? Nakapag-training ang mga undergraduate ng high school, mga kapatid. Kasi ang desire nila doon is magsilbi sa bayan. No? Ganun yun. Yung iba, nagka-CAFGO muna. Meron akong classmate nun eh. 19 years old na siya, pero grade 6 siya. May classmate ako, taga Santa Magdalena. So, nag-aaral pa sa grade 6 siya, pero 19 years old. So, nag-training, classmate ko, sa class 15. So, nung pag-graduate namin, kasi tama-tama bakasyon naman, yung graduate namin, March eh. Pagpasok ng taon, so, pag-graduate niya, CEO niya pa yung nag-attend, no? Ng grade 6. Nag-high school, mga kapatid. Nag-high school. Tinapos niya yung high school. Alam niyo kung nasa na ngayon. Regular na. No? Diba? Regular na. Yung pangarap niya magsundalo, biro niya. Diba? Grade 6 lang yan, 19 years old. Pinilit niya, no? Biro mo. Copy, Sir Utol, diba? Ayun, mga kapatid, no? Napakaganda po niyan. I encourage you guys na sumama sa programa ng ating Sandatahang Lakas, no? Upang mas palakasin ang ating, sabi nga dito, di ba? The mission of the Citizen Armed Force, alternately referred to as the Reserve Force, is to provide the base for the expansion of the armed forces of the Philippines. Expansion, ha? Para maraming force multiplier ang ating Sandatahang Lakas. Tayo yun, mga kapatid. Kasi alam niyo kung bakit tayo yung gagamitin nila sa mga disaster relief. Kasi mga reservists naman talaga natin, non-combatant yung karamihan naman. Dinesign tayo para talaga sa mga disaster relief. Yan, di ba? Sabi nga, is to provide base expansion, Philippines in the event of war. So, pag wala naman yung invasion and rebellion, pag wala naman yan, to assist the relief and rescue during disaster and calamities. Ang laki na may tutulong natin dyan, mga kapatid. Oo. Kasi, sila yung combatant, sila yung security ngayon. Tayo ngayon yung magbibigay ng mga relief. Diba? Ganun yan eh. Ganun yung nagiging Oo. Ganun po yun. Oo. Meron may nagtanong sa akin, Admin AJ, pag reserve ka ba, may issue kang barel? Wala naman po, no? Tayo, ini-issuean lang ng barel. Ganyan, may vigil, may duty. Diba? Sa CDC, naka-detail ka doon. Si Sergeant of the Guard, yung SOG, siya yung naka-assign sa'yo, nasa post 1 ka, may baril ka, natural. Kasi naka-duty ka eh. Di ba? Nasa post 2 ka. Di ba? Usually yan, sa mga ready reserve yan. Kikita nyo. Pag doon ka naka-duty mismo sa kampo nyo, sa community defense center nyo, merong ganon, may duty ganon. Kapatid. Di ba? Sarap, di ba? Ma-experience nyo yung pagsisilbi sa bahay. Hindi lang yung, sabi nila, feel ko na para na rin akong sundalo. Hindi, no? Sabi nga, reservist ka, sundalo ka, no? Ikaw ay laang kawal, no? Sa salitang kawal, ikaw ay member na rin ng kawal, no? Ibig sabihin, no, referred as base expansion of armed forces. No? Hindi ka regular force, reservist ka. Pero bilong ka sa armed forces. Bakit? Yung uniforme mo, may patches ng Armed Forces of the Philippines. Meron kang unit patch. Yung iyong laang kawal, di ba? Kung saang batalyon o saang CDC ka naka-assign, di ba?
Ano, nakikita nyo tungkol kung paano apply ng military schooling. Salamat po. Salamat Sargento Vlogs sa inyong pamamahagi ng inyong kaalaman para sa ating mga kasamaan sa OGP at sa gun community, no. Napakalaking turo po yan. Kuya Jim Lee Idorot, yan. Yan, no. Ating ding kasamahan yan sa Reserve Force. Mga kapatid, no. Sa ano po natin yan, no. Sa Army Reserve Command po yan. Kasama natin yan. Kuya Jim Lee from OGP Aklan. So, di ba? Ang saya-saya mga kapatid. Nakikita nyo, no. Yung advantage. Biro nyo mga kapatid. At syempre, pag tayo ay nag-undergo ng military training, no, basic military training, may enhance po natin yung ating persona, no. Ito po pala yung disiplinang militar na tinatawag. No, masaya, no? Makikita mo na nag-i-exercise kayo, nahihirapan ka, lahat kayo nahihirapan, no? Ganon. Sana ma-experience niyo yan. Kahit yung konting lublub lang, mga kapatid. Masaya na yun. Yung gagapang-gapang ka, no? Yung matikman nyo man lang yung army, obstacle course, no? Ay, ang saya, no, mga kapatid. Marksmanship, no? No, di ba? Kikita nyo naman na nasa Philippine Army, ang mga pinakamagagaling na rifle shooters, mga kapatid, no? Yan, makikita nyo, yung nagtuturo sa atin, mga sniper, makikita natin yung mga tropa nating elites, no? Mga scout rangers and SF. Nandyan silang lahat, no? Magtuturo sa atin, no? Yung mga iniidolo mong, oy, ito magaling, warrior to, no? Makakadaog palad mo, makakasama mo sa unit mo, di ba? Nakaka-proud, no? Di ba? Na nabibilong tayo sa isang environment ang focus at ang goal ay ipagtanggol ang bayan, pagsilbihan ng bayan, di ba? Yun po yun, mga kapatid. So yan, Ate Keichi. Thank you po, sir. Mabilis na tulong kay Ma'am Lina. Higit sa lahat kay Sir Alfred. Ayan, maraming salamat. Sir Alfred po ng OGP Cebu. Tacloban, taos puso, nagpapasalamat sa to. Maraming salamat po. Ano po yun? Natural po, no, sa OGP family na magtulungan at magbigay ng pagmamahal sa bawat isa. No, bagamat tayo nga at sabi nga natin paulit-ulit, wala tayong pera, pero pagmamahal, marami tayo niyan. No? Pag tayo ay, sabi nga, marami tayong pagmamahal sa ating puso at pagmamalasakit sa ating kapwa, ay magagawa natin. Walang imposible at tayo ay naniniwala sa Panginoon. No? Kung tawagin nga tayo sa OGP, kulto, mga buang, mga kapatid, no? Pero, hayaan natin sila. Basta gampanan lang natin at pagsisilbi sa ating kapwa-tao. Walang kapalit. No? Ito ay panalangin lamang ng pasasalamat sa Diyos. No? Sa Diyos po tayo magpasalamat dahil gumagamit po siya ng instrumento o tao upang tulungan tayo at makasurvive sa mga suliranin na dumarating sa ating buhay. No? Napakaganda po niyan, mga kapatid. Salamat po, Ate Myla Garcia, Ate Keichi ng OGP Tacloban. Maraming salamat po, no, for recognizing Sir Alfred John, no, ng Cebu. Maraming salamat. God bless po, no, sa inyong lahat. So, ayun mga kapatid, no. Ate Keichi, inihintay ko lang yung reply ni Colonel Olarte. Yan, si Sir Ranger Olarte po, maraming salamat. Shoutout po sa inyo, nandiyan sa Ormoc, sa Camp Dones po, no. Yan, mga boss natin sa press service po yan, no. Yan. Classmate po yan ni Sir Daredevil. Isang, po rin yan, Ranger graduate din po yan, so, Sir. Shoutout po sa inyo. Sir Manoy, Bicolano po yan. Hinihintay ko lang yung reply niya, ate, para prepared kung isang grupo kayo sa OGP Tacloban na mag-courtesy call sa kanya. No? Yan, maraming salamat, Ate Myla. So, yan mga kapatid, no? Malinaw, no? Na ang purpose natin, ang purpose ng batas na ito, yung RA 7077, no? 7077. Yan ha. Ulitin ko ulit disclaimer, hindi po expert si Admin AJ sa batas. Pero, ito pong sinasabi ni Admin AJ, kung ano lang po yung mga naiintindihan natin. Very basic. Kasi nung tayo ay nag-BMT, ito yung unang-una talaga, no? Shoutout ko rin pala yung aking AI, at ngayon, nakachat ko pa, no? Master Sergeant Bulalaki. Yan, sir, class 125 po ng Scout Ranger course din, yan. Ano namin yan. Ewan ko lang si Kasiboy kung naging instructor dyan si Master Bulalaki. Tapos ano ba to? Si Ranger Chakiwag. Yan, Ranger Chakiwag from Mountain Province. Yan, matindi rin. Yan yung mga namin
Mga paborito na mga AI. Masaya, no? Masaya. Maraming salamat, sir, no? As a mentor, thank you po. Thank you very much, no? Hindi po matika si Admin AJ kung wala kayo. Maraming salamat. Thank you po. Sir Victor Ke is watching. Sir, magandang gabi po, Sir Victor Ke. And shout out na rin natin ang ating Sir Eren Ke ng OGP Kalinga. Good evening, Sir Mabuhay OGP Pangasinan Chapter. Si Sir Arman Kabad Jr. Ang kabe-birthday lang nito. The birthday boy. Takumi Perez Matsubara. Ito, reservist din ito. May kapatid tong sundalo eh. Yan, maraming salamat po. So yan mga kapatid, no? Grab natin opportunity hanggat kaya natin mag-serve sa bayan natin. At wala pong mawawala sa atin. Bagkos ay magkakaroon pa tayo ng pribileyo, no? Dagdag pribileyo, no? As civilians, mga kapatid. Lalong-lalo na sa atin, advantage sa ating mga gun owners. Nakita nyo naman, di ba? At sana nga, no? At ma-approve, no? Yung amendment. Kitang-kita nyo naman yung reservist kasama, no? Including the reservist. Biro nyo yun, di ba? Ang laking menos po niyan sa permit to carry, mga kapatid. Yan. Papasalamat tayo, no? Sa mga humubog, no? At ito nga ang ating sponsor niya, ang ating Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat po, no, sa amendment na ito. At sana po, hopefully, pinagdarasal namin sa gun community na ito ay maaprubahan ng ating Pangulo. Maraming salamat po. Kasi malapit na yan, third reading na yan. Ipapasa na lang yan doon. Ayan, nagpapasalamat tayo. Sir, paano mag-apply sa reservist? Sir JC, kung saan po kayo, kung locality, no, kung taga saan po kayo, hanapin nyo lang po yung inyong Community Defense Center, no, at pupunta po kayo sa nila, no, sa opisina, sa admin nila, at magtatanong tayo, no, which is regards sa another batch na naman ng reservist for BCMT. Kung kayo naman ay ROTC graduate, no need naman yan. So, bibigyan kayo ng mga set of requirements para po i-ano ninyo, ipasa ninyo. So, yun po, no? Yung pagpe-prepare po ng tabing, marami pong papel yan, no? Yung inyong TOR, yung inyong certification sa ROTC, yung inyong medical, kasama po yan, mga patid, no? Lalong-lalo na yung mag-undergo po ng BCMT, kailangan po yung medical certificate, no? Yan, pwede po bang may tattoo? Ay, wala naman pong restrictions dyan. Si Sir Jammer nga po, meron. Wala naman pong restrictions dyan. Sa regular post lang po yan. Yan. Asahan nyo. Hindi po pwede yan. No? Kayo po ay nasa laang kawal. Okay lang po yan. No? Giancarlo Calle Peñaranda is watching. Maraming salamat. Good evening. So, yan mga kapatid, no? Nagpapasalamat tayo. Yan, sir, pwede yan. Taga saan kayo, Sir JC? Depende po yan kung sa taga saan, doon po kayo mag-a-apply. And if you want naman, kung nasa whole NCR ka, pwede ka doon sa RESCOM po, sa Army Reserve Command. Doon po yan, nasa HPA po yan. Katabi lang, yung kagaya ng sinabi kanina ni Sir, doon sa malapit lang yan sa CMO. Gate 8 po yan, kung di ako nagkakamali, nasa Gate 8. Pasig, yan, pwede kayo. Doon sa Fort Bonifacio na po kayo dumiretso. O sa RESCOM, basta i-search nyo lang po sa Google Maps nyo, Gate 8 ng Fort Bonifacio. Nandun po yung CMO. So, malapit lang po yung RESCOM doon. Yan, yung RESCOM, yan. Okay, so yan mga kapatid, no? Nagpapasalamat tayo sa mga members natin at mga kasamahan natin nag-participate ngayong gabi. At ito nga, no? Ito lang po ay konting buod at konting ano lang sa inyo. Konting share lang ni Admin AJ. No? Magandang gabi po. Shoutout po OGP Rizal at mababait na Team Kifi. Si JR. Wala ko talaga JR. Yan, see you JR. At sana makahabol ako sa year-end party ninyo. Kasi may schooling si Admin AJ. Meron tayo pag Dato Omar Yusuf. Assalamualaikum. Yan, ating brother, Dato Omar Yusuf. Yan, kamusta na, Dato Omar? Nasa Manila ka na ba or may ano pa, may flight may flight hours pang pinupuno. Okay. Napaka-busy ng ating Dato Omar kasi kumukumpleto pa yan ng kanyang flight hours, no, as piloto. Ano po yan? Pilot po yan, no? Si Dato Omar po, yung ating chapter leader ng Maguindanao del Norte, no?
Yan. At syempre, shoutout na rin sa kanyang ama, ang aking long-time friend, Kuya Marlon Yusuf, ang ating Omar Maya, Maguindanao. So, yan, mga kapatid, no? Napaka-generous na family, napaka-babait. No? Long-time friend ko yung magulang niyan. Thank you very much, no? At syempre, yun nga, no, mga kapatid, no? Kung gusto natin mag-reservice, no, hayaan nyo, no, kami mismo sa OGP National is, ito, no, aayusin, makikipag-usap tayo, kagaya nung ginawa po ng ating admin correspond do sa ating OGP Marines, nakita nyo naman, na-organize, at meron na tayo mga, ngayon, OGP Marines, tingnan nyo, yung OGP Marines po natin, puro po reservist ng Philippine Marines yan, ng Philippine Navy, Philippine Marines po, ng, Fleet Marine Team. Biro mo, no? May OGP Marines na tayo, no? At ito nga, may bagong graduate naman tayo, OGP Rizal. Puro Philippine Army Reservist naman. Reservist, di ba? Ang saya-saya, mga kapatid. Di ba? Maisusuot mo itong pillar pat. Ang una kasing uniform namin is yung BDA, yung battle dress attire, yung sinauna pang uniforme ng Philippine Army. Actually, nung nagkaako, naabutan ko pa yung kaki. Yung green. Before kami pasuotin ng BDA. Tapos ito na, pillar pat na po yan. Philippine Army pattern na po. So yan, mga kapatid, no, makakapagsuot ka niyan. Dito, very proud, di ba? Tapos no, tumutulong kasi disaster relief, no? Diba? Kawang gawa, mga kapatid. Alam niya naman ng mga Pinoy. Napaka, pag sa kawang gawa, no? At likas na sa Pilipino yan. Pagiging matulungin. Ito na yun, mga kapatid, no? Wala man tayong maitulong na pera, itulong natin yung lakas natin para sa bayan, mga kapatid. Diba? Ganun yun, no? Kala kasi nung iba, wala kang pera, hindi ako makakatulong, hindi. Yung lakas, dugo at pawis natin, pwede nating itulong sa gobyerno at sa kapwa natin, no? Kapatid, no? Pwede nating itulong yan. Wag lang po yung buhay natin, mahirap po yan, no? Pero, sabi nga, kung kinakailangan na tawag ng inang bayan, no? At sabi nga, sa malulupig, hindi ka pasisiil ang mamatay ng dahil sa iyo, di ba? Yan po, no, mga kapatid. Nasa pambansang awit po yan. Sa manlulupig, hindi ka pasisiil. No? Sabi nga, ang mamatay ng dahil sa iyo. Yun po, no? Patriotism. Yan po yung nakasaad doon sa BCMT. Isa po sa program of instruction yan. Isa po sa mga itinuturo, yung patriotism. Yung pagiging makabayan, mga kapatid. No? Yan, isa po yan. At yan, no? Hindi natin namamalayan sa pagiging reservist natin, ipinapractice natin yung pagiging patriot o yung patriotism na tinatawag. Voluntary as reservist, sir. Buhay, maraming salamat, Kuya Jun Francisco ng OGP Italy. Maraming salamat po sa inyo. No? Thank you. Sir. Siyempre, Frustrate Firearms, maraming salamat din po. At ano pa ba? Baka wala pa ko. Hiraya, yan. JB de Guzman Firing Range, Top C Firing Range, mga kapatid. No? Papasalamat din tayo. Ano pa ba? Okay. Ang ating AKL Clothing, Lucas Tactics Holsters, the affordable and quality holsters, Pistolero Gears, no? Yan, maraming salamat. Pistolero Gears, ano pa ba? Baka may nakalimutan si Admin AD. Rap Tactical, Arsenal Firearms Philippines and the Gun Store. Maraming salamat po. Bukas po, abangan nyo ang Admin AJ, no? Bibisita tayo ulit sa Reloader Guns and Ammo Trading. May sorpresa kami sa inyo, mga kapatid. No? At abangan nyo yan. Meron tayong pakulo bukas sa Reloader Guns, no? Reloader Firearms. Maraming salamat. Siyempre, very big shoutouts po sa ating mga kasamahan sa gun community, no? At nawa po ay pagpalain po tayo ng pong may kapal, no? At ipagdasal, no? Okay, so mga kaibigan, ayun po, napanood natin, napakinggan natin yung pong tinalakay ni Press Asher Maghinang, no? About sa gunner stock, siyempre ng One Gun Pilipinas, no? Siya po ang ating national president. At kung saan ayun, tinalakay niya po yung about sa mga reservist, no? Kaya po yung gusto mag-reservist, ayon kay Press Asher, wala pong age limit. Basta't kaya mong magsilbi sa bayan, pwede ka po, no? Mag-training, whatsoever. Basta kailangan lang physically fit at mentally, no? So, yun po, malinaw. At
Siyempre, pag magse-serve ka sa bayan, hindi naman kailangan doon abogado ka or what no? At hindi rin man doon nakasaad sa batas. So, yung mga gusto mag-reservist, may pwede po kayong kumontak sa Millennial Online TV at siyempre, gayon din sa One Gun Pilipinas, no? At yun po, ituturo nila kung paano inyong mga gagawin. Muli po mga kaibigan, sa oras po na alas 7:45 ng gabi, ay magpapalam po muna tayo at muli tayo magbabalik siguro bukas, no? Tingnan natin kung makakabalik tayo sa ating programa ulit na tropa at magtutungay tayo ng iba. Ibahin naman natin yung pong mga ginagawang mga party-party, no? Sa mga iba't ibang lugar o probinsya. Muli po at siyempre advance happy birthday kay Barangay Kagawad Ruben Almoy Tilichauco ng Barangay Pulo dyan po sa Valenzuela City, no? Siya po yung magbadaos ang karawan sa January 5, no? Dyan po gagawin sa 3S sa may Barangay Pulo, no? So yung pong mga taga Pulo, ay sugod na. Sugod na kayo doon sa Barangay 3S dahil birthday po ni Kagawad Ruben Almoy Tilichauco, ni Kagawad Beng Beng. Muli po ako yung naging kasama at maraming salamat sa lahat na sumubaybay. Sila Ford Tom, lahat nating mga kuya, sila Kuya Marvin Dilloso ng Valenzuela at sa lahat po, no? At lahat ng sumubaybay na miyembro po ng One Gun Pilipinas, magandang gabi po sa iyo at maraming salamat. Muli ako po yung naging kasama, Rosel Lopez. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama si Rosel Lopez dito na sa iyong Millennial Online TV. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Dahil ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagunners? Sali na sa One Gun Pilipinas
Ngayon na. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Mr. White Teves, the person named in the search warrant was not around during the implementation of the search. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. You a responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas. Ngayon na. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan.
be a responsible gun owner? One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hi, this is Atty. Larry Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo!